Francis. Today may interviewin tayo na crew na partner natin na si Francis Maong. Bibihis pa po siya. Let's go! Francis Maong from Tagum. Mga brad, bago tayo mag-umpisa ng interview, papirmahin muna natin siya ng waiver, baka kasuhan tayo nito. Nalitsi! Si Francisco, okay ba? 2018 is ka-boardmate ko siya. And yun nga, third engineer pa ako noon. And may isa pang ka-boardmate ko dati na pinakausap sa akin na pwede ko daw siyang ipasok. So, sabi ko, sige, subukan natin. But, unfortunately, yung bata nga yun is medyo ano lang siya, yung school bukol kung tawagin natin. Palagi sa boarding house, nag-ML, nag-cellphone, and while nasa onboard pa po ako, nag-chat po to si Francis sa akin na kung pwede ba daw siya mag-apply doon sa office, dadali niya yung pangalan ko. So, why not? Try natin. And yung pag-uwi ko, yun nga, pag-report ko, sumama siya sa akin. And in-interview ko rin siya na yun nga, na may inter-island siya, meron daw 2 years. And yun nga, pagpunta namin sa office, in-interview ako ng crewing na si Captain Perito. Yung tanong niya una sa akin is kung may inter-island daw, may experience. Sabi ko 2 years din sir. Eh, sabi ni Captain Perito, shoot yan, okay yan. So medyo may pag-asa tayo doon. And yun, na-fill up siya ng application and in-interview siya. So, ibigay na natin sa kanya. Pagdating sa opisina, ano ba yung tinanong ni Tito doon? First impressions of office? First impression sa office, pagdating mo doon sa opisina, pag in-interview ka, first, good morning talaga. Yan yung pinakauna. Tapos, huwag ka muna uupo pag hindi ka muna pinaupo na nag-interview sa'yo. Yan yung nila sa'yo, first impression. Tapos, yung pangalawa, tinanong ako, ano ba yung experience mo? Sinabi ko po kay Captain Perito na nag-interview sa akin, sir, may sir, inter-island. Nagka-DT po ako, tapos nag-toiler sa inter-island din. Bali, 15 months ako nag-toiler sa inter-island as toiler. Yun, na-experience siya. And tanong natin ngayon, may asawa at may anak? May asawa at anak. Isang anak, isang asawa. Isa sa mga gustong mag-asawa na si Man, taken na po to. And yun nga, 2018, nag-apply siya. And tanong ko noon, kasi nga, third engineer pa ako eh. Hindi ko ini-expect na makapapasok ako ng crew or by the way nga pala, hindi po kami magkaano-ano, hindi kami magkamag-anak. Doon lang kami nagkilala sa boarding house na kaibigan, kaya nga, na-recommend ko siya. So, tanong ko lang, yung nag-apply ka sa 2018, nag-i-expect ka ba noon na makakasama dito sa office namin na natin na as third engineer lang ako, hindi ako kapitan o chief engineer. Nung time na nag-apply pa lang ako, sabi ko kay Sir Wave Brown, Sir, pwede ba mag-apply sa opisina nyo? Minisage ko siya through messenger. Tapos sabi niya, sige, walang problema, sabi niya. So nag-apply ako doon, tapos sabi na sa akin, kadite, Sir, may recommendation ka ba, Sir? Sabi ko, wala, pero sige lang, hingan ko lang yung bucket ko na hindi kami magkano-ano ni Sir Wave. Tapos
sabi ko, nag-apply ako sa ano din. Bali, wala pa yung recommendation niya. Sabi ko, try ko muna apply sa iba, baka sakaling matanggap. Pero ano pa rin, trust in God, apply sa iba kahit walang backer. Yun lang. And then, yun nga, 2018, naging 2 years din making bago siya nakasampa dito sa office natin, sa company natin. And before mag-pandemic daw, siyempre December yun pumutok yung COVID, January siya nakasampa, and nag-lockdown sa Pilipinas is March yata yun, March. So, next question is, ano yung expectation mo pagsampa mo sa barko at yung experience mo, first experience mo as overseas seafarer natin? Yung ano ko, station na mag-overseas talaga. Bali, wala pa akong idea sa overseas kasi inter-island na yung idea ko eh. Pero nung makita ko na yung barko, sabi ko, napakalaki pala ng barko na sasambahan ko eh. At saka dito ako matututo, sabi ko, sisikap naman ako sa bawat trabaho na tinuturo sa akin. Saka nagtatanong din ako sa mga senior sa akin, official, mga ratings. Bali yung pagsampa ko pala, wiper ako nung time na yun. January 30, 2020, time ng COVID na, sagsagan na yun. Asawa ni Lord, pinasampa ko ng maaga nun, bago nagka-COVID talaga, at saka naka-lockdown sa Manila. And next question is, yung first barko mo, ilang buwan umabot ka ba ng isang taon? Bali, siya umabot na isang taon nun. Bali, 10 months lang may gift. Bali, kasi yung biyahe namin dati, dito kami sa Middle East. Tapos, wala pa kasing ano eh, yung crew change talaga na fix eh. Kaya sabi na iba nakasama ko na uuwi kami, wala nang pag-asa daw na makauwi kami ng December. Pero, nagpala pa rin, nakauwi kami ng December. And yung next question, ano ba yung share mo sa mga walang backer na umaasa? Kasi ito siya na narinig ko lang, almost 3 years ka sa Manila bago ka Yes sir. So, almost 3 years siya na apply sa Manila. Wala kasing backer like me. Before, wala. Sinertehan na ako dito sa agency kasi nga kakatayo lang nung agency ko nung nag-apply ako. Kaya medyo hindi ako na umabot ng ganun katagal ng 3 years. So, isa din yung rason na yun. Kaya pinulungan ko rin siya. So, ano mga advices mo sa mga aspiring seekers natin na fresh graduate na walang backer na pupunta sa Manila, and yung limit lang yung resources natin, yung budget natin? Ano mga advice mo? Yung advice ko sa iba na wala pang backer, apply lang, sikap. Try nyo rin pag-apply sa iba't ibang kumpanya. Dala yung mga, kahit may experience kayo na inter-island, baka sakali matanggap kayo sa iba't ibang kumpanya na may tumatanggap ng experience na galing inter-island. Kasi dati, galing ako inter-island, nag-ratings na ako. Kaso sabi nila, sir, may experience ka ba? May bakit? Ma'am, may experience ako as inter-island. Sige sir, fill up ka muna application, tapos tawagan ka lang pag may bakante na. Yun nga, pagdating doon sa kabila naman, ganun din, apply, tawagan na pag may bakante na. Pero ganun pa rin, huwag mawawalan ng pag-asa. Apply pa rin. Tsaka pag nag-boarding house kayo, makipagkaibigan, ganun, kausap sa mga ratings, official, makabait talaga. At least may kita nila yung totoong attitude ng buhay nyo. Kung paano kayo yung ugali nyo na pinapakita na sa lupa hanggang sa makasakay kayo ng barko. Yun yung mga advice ng kaibigan natin. Kasi nga, yung pag-uwi ko, syempre, pumayag na ako na apply siya, na dalhin yung pangalan ko. Syempre, nag-background check din ako sa kanya. Nagtanong-tanong din ako sa mga boarders namin. And sabi naman ng mga tropa natin
time, ang tanong last question ko is, yung pinapasok ba kita na may ano ba, may tawag ito, may kapalit ba o may hiniling ba ako? Ang hiniling ko na talaga na huwag sirain yung pangalan ko. Ang tanong is, kung may hiniling ba ako, may parang binanggain o sige, pasampahin kita, bigyan mo ako ng ganito, ganun. Yun yung last question kasi baka ano tayo. Yung sa akin lang, si Sir, wala naman siyang hiniling na kapalit sa akin. Ang sinabi niya lang na umayos ka doon sa barko, huwag ka makipag-away sa barko. Kasi pag nakipag-away ka, yung kapalit nun, yung sahod ni Sir, na papauwiin ako, tapos yung kapalitan ko, bali shoulder na lahat, pauwi at saka yung papunta na kapalitan ko. Bali, nagpapasalamat din ako kay Sir kasi tinulungan niya ako sa 3 taon ko sa Manila na nag-apply. Binigay sa akin ni Lord na maging gabay patungo dito sa agency na to, makasampa, saka makasakay. Bali ngayon, as a ratings spoiler, sobrang papasalamat ako sa kanya. Ilang barko na? Salamat Sir. Bali, pang-apat yung ngayon Sir. Apat na. Medyo matagal-tagal na rin pala. Yes Sir. So, yun mga brad and sis, ang advice namin is, yun nga, pag punta ka ng Manila, wala kang backer. Even may backer ka, sikap pa rin, apply ka sa ibang agency para naman na-experience natin. Kasi nakaka-proud yun sa atin, sa profession natin, nakapasok tayo ng agency o naka-overseas tayo na wala tayong backer. Okay naman yung may backer. And then, huwag natin sirain yung binigay sa atin na tiwala ng backer o yung pinasukan natin, yung in-applyan natin. Kasi nga, for the future nga yun. And then, para sa akin, ang advice ko rin sa mga newly graduate, yung, siyempre, normal naman yung kalakalan sa atin na apply ka nga sa overseas. Kahit sa inter-island, magbabayad ka. So, yung kunyari, 50 mil, para sa akin, isugal mo na lang yan, apply ka dun sa Manila. Kahit, ang daming agency sa Manila, kaya huwag kang wala ng pag-asa, lalo na po sa mga engine department kasi nga talagang demand yung engine. Kaya yun yung advice namin na huwag mawala ng pag-asa. And sa kanya naman, nagpapasalamat din ako na kasi nga yung binigay ko sa kanya na chance or tiwala, hindi niya sinira. And yun nga, pagsampa ko dito, nauna kasi siya dito. Kaya nagpapasalamat ko. Wala, nagsama pala kami ng pinasok ko alam naman ng office yan na pinasok ko siya. And ngayon, nakita ko talaga yung performance niya na kahit iiwan ko siya na alam ko, makampante ako na alam niya yung trabaho niya and nag-aaral talaga at pinusipag. And mostly na yung attitude natin, huwag natin yung porket nakasampa na tayo, yun nga, huwag na tayo makipag-away kasi nga yung pinunta talaga natin dito is yung trabaho para sa family natin and mga kids natin. So, salamat sa interview and hopefully na mabigyan kami ng motivation, advice and good luck sa mga futures seekers na graduate. Kahit yung mga hindi fresh graduate na nag-a-apply galing Israel at mag-overseas yun. And yun ang advice namin. And ikaw, ano masasabi mo? Bali, wala na Sir. Bali, nagpapasalamat na talaga ako sa iyo Sir. Yun lang po talaga. Nagkita ako sa kanya. Salamat ako kay Sir Wave. Kasi binigyan niya ako ng chance na makasampa. At saka buong tiwala niya po binigay sa akin na makasampa po dito sa barko na to at saka sa kumpanya na makapasok. Yun lang po. Maraming salamat. So yun, takis tayo. Sana subaybayan nyo tong vlog natin. Papakita natin yung mga nangyari nung nagsama kami sa almost 9 months contract natin. So yun mga brad and sis, thank you for this interview sa vlog natin. I-post natin, i-share ito. I hope na i-like nyo to and subscribe kayo sa channel natin. Thank you.